natin? At doon, pag hinarap natin yung kaaway, mananalo ba tayo? Yes, kasi bakit? Kasi nakabalot tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Okay, so sa buhay po na ito, yung ginawang pagliligtas ng Panginoon, kumpleto na. Wala na tayong dapat idagdag pa. Amen po ba? Okay, huwag mo nang dagdagan pa. Sabi mo sa katabi mo, huwag nga, please. Okay, so, ganito po. Para lang sa kapakanan po ng lahat, mga nakikinig po natin. Kapag ang turo hindi umaangkop sa kung ano sinasabi ng Biblia, hindi po ano yun, ang tawag dito, ligo po yun. Dapat ang lahat ng turo umaangkop sa kung ano sinasabi ng Biblia. Kasi ganito po ang Biblia. Ang Biblia, hindi ikaw ang nagpapaliwanag. Sabi po sa hermeneutics, the Bible can interpret itself. Ano ba sa ibig sabihin sa Tagalog nun? Ang Biblia, ipinaliwanag niya na yung kanyang sarili. Ano yung trabaho natin? Hindi ipaliwanag yan. Mamamali ka dyan kung ano yung mismo paliwanag. Hanapin mo kung paano pinaliwanag. Ituro mo yung pagkakapaliwanag ayon sa sinabi ng Biblia. Yun yung tama. Yung hermeneutics na tinatawag. At yung homiletics naman is art of preaching. Kasi dalawa yan eh. Pag nag-aaral ka po sa Bible School. Diba? Yung ituturo, hermeneutics, saka homiletics. Hermeneutics is Bible. Okay. Exegesis. Andun yan. Ano ba yung exegesis? Bible investigation. Bakit pa investigation? Iimbestigahan mo kasi kung paano sinabi, bakit nangyari, sino yung mga tauhan, para kang abogado. Para i-prove mo siya. Hanapin mo yung katotohanan dyan sa pagbaybay dun sa sinabi ng salita ng Diyos. Makikita mo yung, tapos masusumpungan mo yung katotohanan. Yung tinatawag na exegesis na tinatawag. Ano po? So, Bible investigation ang tawag po doon. So, huwag tayong mga ngahas na binasa mo, tapos nagpaliwanag ka. Ang tawag po doon, kulto. Ganun po yung kulto. Yung meron ka sariling kaisipan sa napapaliwanag mo sa sarili mong paraan. Ang author po kasi ng Bible is the Holy Spirit. Hindi mo na ipapaliwanag sa sarili mong paraan. Ikaw na nagtuturo, pag-aaralan mo lang, titignan mo yung mensahe, kung ano yung sinasabi, kung kanino tinutukoy, yun po yung tama. Ano po? So yun yung pinaka-safe. Lalo po sa ating mga, halimbawa, mag-i-speak tayo. Huwag tayong magtuturo na tayo mismo, hindi tayo sigurado. Hindi. Lalo na mga difficult, mahirap po yun. Kasi kapag mali tinuro mo, liligaw mo yung tao. Hindi yung ganun kadali magturo, mga kapatid. Pwede mong ipahamak yung tao sa pagtuturo. Kaya, kapag ikaw ay nagturo, kailangan talagang alam mo yung tinatawag na historical background, literature, yan po. Marami po yan na process. Kaya maganda talaga kapag nag-aaral ka, titignan mo yung background para mas safe po yun. Ano po. So, ito yung magandang gawin po natin. Okay, punta po tayo na He is the source of life. Ang buhay ng lahat dito sa mundo ay nakasalalay sa Kanya. Sa verse 4, sabi niya, tingnan niyo po ulit, mula sa Kanya ang buhay. Malinaw po dyan, di ba? Sa verse 4 ng John chapter 1, verse 4. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw na, kanino daw po galing yung buhay? Sa Kanya. Okay, so baybayin po natin itong talata na to. Makikita po natin dito yung mahalagang mga talata. Sabi niya na parito si Jesus upang magbigay buhay. Sa John 10:10, nakalagay po dyan, yung mga verse po nilagay ko dyan. Kaya lamang na palito ang magnanakaw, ang diablo, upang magnakaw, pumatay at magwasak. Yun yung trabaho ng, dito po, ditanim. Tapos sa sunod, napalito ko upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasaya-saya. Okay. So dahil siya yung nagbibigay ng buhay, siya yung may karapatan, siya yung may kapangyarihan na bigyan ka ng buhay. Kaya nga ganito po Di ba? Naisip niyo, di ba? Bakit pa kailangan tanggapin si Jesus ng isang tao?
Kasi kapag hindi tinanggap si Jesus ng isang tao, wala siyang buhay na walang hanggan. Dahil nagmumula kay Jesus yung buhay na walang hanggan. At kapag hindi mo tinanggap si Jesus, paano ka magbibigay ng magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Eh yung mismong buhay na nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, wala sa iyo. Kaya nga kailangan manahan ni Jesus sa puso natin. Para ikaw ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen. Pangalawa po, sabi niya, siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. John, chapter 11, verse 25 to 26. Yan, lagi ko po itong binabanggit. Sinabi naman ni Jesus, ang sabi niya, pakibasa nga po. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Okay, parang kung nananamlay ko pa yung pagbasa. Basahin niyo po, merong energy. Okay, 1, 2, 3, go! Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay sa kailanman. Diba very clear po yan? Sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ano daw po? At ang buhay. Buhay. O, meron pa kayong duda. Ano yung sumunod na salita? Ang nananalig sa akin kahit, Mamatay. diba, kahit mamatay ay muling. Sino nangako niyan? Si Jesus. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Paano sabihin natin, abutin tayo ng 1,000 years. Ang tinutukoy niya po doon, yung continual life. Kasi iiwan mo talaga dito yung katawang lupa. Pero sa mga nanalig sa kabilang buhay, may katiyakan ng iyong buhay. At ang buhay mo doon pang walang hanggan. Okay, dito sa lupa, tingnan niyo po yung tao. Saan nag-i-invest ang tao? Pansamantalang buhay. Di ba? O, nag-invest. Hindi naman masama yung ano, no? Ano ba yung ano ngayon? Yung pinaghahandaan. Actually, ang pinaghahandaan po dito, kamatayan eh. Tingnan niyo yung tao, ang pinaghahandaan kamatayan. Ano yung bibili? Ay, kailangan mo bumili ng St. Peter blind. Hindi naman masama yun. Para kung ililibing ka, hindi na tumastos. Di ba? Pero ang tanong, maraming tao pinaghandaan yung paglilibingan, pero hindi naman hinanda kung saan siya pupunta sa kanilang buhay. Lupang katawan mo lang ang ililibing. Hindi doon mananatiling kaluluwa mo. Mabubulok lang yun. Wala kang alam doon eh. Pag namatay ka eh. Di ba? Ang pinakamatindi raw, yung kanilang buhay, saan ka mapupunta? Amen. Sa St. Peter, di ba nagbabayad ka? Magkano monthly ang St. Peter? Ako nga po, patapon lang ako sa ano eh. Sa sapa eh, parang pakanginin ako ng mga ano, mas napakinabakan ako ng mga kahit galing corpus man. Okay, so, di ba merong hulog yan na ano? Okay, tingnan niya, maraming tao, naisip niya kagad yun. Pero maraming tao, hindi niya alam na hindi yun yung pinaka-main na kailangan niyang gawin. Ang pinaka-una gawin niya dapat, i-secure niya yung kanyang buhay sa kabilang buhay. At ito, hindi ka na magbabayad. Amen? Okay, mas gusto pa ng tao yung binabayaran, di ba? Okay, hindi ka na magbabayad, kailangan mo lang si Kristo. Kailangan mo lang sampalatayanan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi kailangan niyang manahan sa buhay mo, sa puso mo. Kailangan niyang maghari. At sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Kanya, pananampalataya mo sa Kanya bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ito yung pangako ng Panginoon. Meron naman pinanggit dyan, di ba? Ako ang muling pagkabuhay ng buhay, ang nananalig. Ano ba yung sabihin ng nananalig? Palataya. Okay. Ang tanong, sa umagang ito, si Kristo ba nasa puso ng bawat isa sa atin? Di ba? Kung titignan lang ba ni Lord, nandun na ba? So dito may mga hindi pa, ang tawag dito, may mga kasama tayo hindi pa talaga mananampalataya, no? Mga kapatid. Ito yung mensahe po sa atin. Nasabi niya, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino bang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kayo. Kasi bakit? Meron ka kasing katiyakan, security doon sa kabilang buhay. Dito, ubusin mo man yung lakas mo. O sige, magtrabaho ka. Ilan ang oras ang trabaho po dito sa Pilipinas? 8 hours. Eh dahil gusto mo pa kumita, nagtagkita.
dagdagan na tawag dito, extra income. Mag-extend ka ng over, yung iba hindi na natutulog. Di ba? Sa totoo lang, hindi na, kasi gusto lang kumita. Tapos bigla ka ngayong mamamatay. Di ba? Ano pa kinabang ng inubos mo yung buhay mo dito sa lupa? Wala. Pagdating mo sa kabilang buhay, wala ka palang security. Ang pinag-isipan mo, hindi mo lang sa lupa. Mga kapatid, be wise. Ang pinaka-importante, secure mo muna yung buhay mo sa kabilang buhay. Dito, magsikap ka, walang problema yun. Kasi may pangarap ka sa pamilya, hindi masama yun. Ang masama doon, baka inubos mo yung pangarap mo dito sa lupa, pero yung kabilang buhay, hindi mo na paghandaan. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, kung meron bang St. Peter dito sa lupa, di ba? Eh, St. Peter na rito eh. Si Lord inihanda na, noon pa man, yung security mo sa kabilang buhay. Ang tanong, nag-apply ka na ba? Di ba? Naka-apply na ba tayo lahat doon sa... Di ba? Ito, hindi binabayaran. Libre naman. Kasi ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos. Sa lahat ng nananalig sa kanyang anak. At yun lang yung kailangan mong gawin. Ikaw ay manalig kay Kristo. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At sabi nga dyan, di ba? John 1:12. Diyan din sa talatang yan. Ang sapagkat ang lahat, babanggitin ko na po, no? Diyan po yan sa verse natin. Puntahan mo lang yung 12. Sapagkat ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Nagiging anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng langit. Amen. Dahil ikaw ay may buhay na walang hanggan. Okay po yan kung may St. Peter na po kayo kasi syempre, yung pamilya nyo, kapag namatay ka, hindi naman mo problema yung kagandahan niya. Pero siguraduhin mo, sa kabilang buhay, naka-insured ka na. Okay, kung hindi pa po kayo insured, mamaya may gagawin po tayong prayer. Kung sino man po yung nais tumanggap sa Panginoon, yung mga dito, no, mga invited po natin, pwede po kayo sumabay sa panalangin para po doon sa panalangin ng pangtanggap sa Panginoon. Sabi niya rito sa 3, lahat ng nananalig sa Kanya ay tinanggap ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Yung binanggit ko po kanina. Okay, panghuli po, He is the grace of God. Siya ang biyaya ng Diyos. Ayan. So, yung biyaya ng Diyos, naalala ko tuloy ko, no? Naalala ko tuloy ko, nag-tawag dito. Nag-Bible study kami, no? Natalakay po namin to. Okay, yung biyaya po kasi ng Diyos, tandaan po natin, wala yung ano, no? Yung, wala tayong kinalaman dyan. Sa kaligtasan na binibigay ng Diyos, wala tayong kinalaman. Kasi bakit? Kasi, ang kabayaran ng kasalanan natin kamatayan. Ang hinaharap natin kamatayan. Ayon doon sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun yung biyaya. Yung kaligtasan na hindi mo naman pinaghirapan, at kahit anong gawin mo, hindi mo ma-avail yun dahil si Lord ang nagpakahirap doon. Amen? So pag pinuntahan mo yung Ephesians chapter 2, verse 9 and 10, yun yung binabanggit. Ano po? So 8, 9, and 10. Na sa biyaya tayo nang haligtas, sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoon Jesus, at ang kaligtasan nito, sabi niya, hindi sa inyo. Hindi rin ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Verse 10. Tayo kanyang nilikha, nilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sa mga nililigtas po ng Diyos, binabago niya yung buhay. Dati galing ka sa kasamaan. Tama po ba? Galing tayo sa masama. Lahat tayo masama. Wala pong mabuti. Tinukoy lang po ng Biblia. Wala magkikita, Pastor, mabuti naman ako. Punta ka sa Roma 3:23, kasama ka doon. Di ba? General term, mag-ilamit ni Lord doon. Pangkalahatan. Okay, so, ang gawain ng Panginoon, samantalang ikaw ay kumilala tumanggap, baguhin yung buhay mo. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang original na buhay ng tao, hindi ka para sa masama. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka pa para ayaw lang tignan yung katabi nyo. Tignan niyo po yung katabi nyo. Mukha lang kung masama yan. Di ba? Okay. Pero, hindi yan nilikha
Di ba? Sa masama. Dinikha tayo ng Diyos para sa mabuti. Tandaan po natin, ang nature po natin na nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang katwiran at kabanalan. Ngayon, sa pagkilala natin kay Kristo, okay, medyo extend ko lang po ng konti na kasi sayang po yung pagkakataon. Sa pagkakilala natin kay Kristo, ganito po yan. Mula doon sa kasamaan na nakakilala tayo, pinadala tayo, pagkatapos po natin manampalataya, ganito po, yung kaligtasan nasa sayo na. Wala kang ginawa doon. Hindi yun dahil sa'yo magawa. Ngayon, dadalhin ka ng Diyos saan po? Pagkatapos mo manampalataya, sa paggawa ng mabuti. Bakit kayo dadalhin doon? Kasi doon ka talaga. Doon talaga ang buhay ng tao sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo masama. Pinasama lang ng mundo, pinasama lang ng kaaway. Kaya, ibinabalik lang tayo ng Diyos sa original na kalagayan po natin. Kaya sa umaga po ito, mga kapatid, ito po yung makikita natin. Ang Panginoong Yesus ay tagapagligtas po ng lahat. Amen? Siya ay totoong Diyos, siya ang tagapagligtas, siya ang biyaya ng Diyos. At sa umaga po ito, kung naiintindihan mo yung mensahe, particularly, lalo na po, ang concern ko dito, sa mga wala pa talagang katiyakan sa kaligtasan. Kaya nakikita mo sa sarili mo, kung mamamatay ka ngayon, hindi ka sigurado sa buhay mo sa kabilang buhay. Ito yung pagkakataon para ikaw ay kumilala sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig po sa Kanya. Sige po, anyahan po kayo lahat tumayo, mga kapatid. Ito po tayong tumayo. Sa mga, kasi maramihan po dito, no, mga kapatiran na po natin. Sa mga yung hindi pa tiyak sa kanilang buhay na meron na ba silang kaligtasan o may Kristo na bang tinanggap, ito kapatid yung pagkakataon para ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Sa sino mang nais sumampalataya sa Panginoon? Kapatid, sumunod ka lang sa panalangin ko. Ang panalangin ito ay hindi sa akin. Ito ay panalangin para sa iyong pagtanggap kay Jesus. Sa sino mang nais tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, nais niya sampalatayanan ng Panginoon, Panginoon Jesus, tanggapin niya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay. Isa lang po gusto kong banggitin. Kung nais mo pong sumampalataya sa Panginoon Jesus, buksan mo ang iyong puso sa umagang ito sa Kanya. At sa panalangin ito ng panalangin ng pananampalataya at pagtanggap, ay sumabay ka po sa panalangin ito. Pananalangin po ko, at yung mga hindi pa po tumanggap sa Panginoon, pwede po kayong sumabay sa panalangin po ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umaga pong ito. Nang iyong mga salita ay nahayag na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Ikaw ang tagapagligtas sapagkat ikaw ang nag-alay ng iyong buhay upang mamatay para sa aking mga kasalanan. Panginoon Jesus, sa umaga po ito, binubuksan ko po sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Sumasampalataya po ako sa iyo sa umaga po ito na ikaw ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ikaw na po ang maging Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa pagkakataon ito na marinig ko ang iyong salita. At mula sa iyong salita, nananalig po ako sa iyo ng buong puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Mula ngayon, isulat mo na po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin sa umaga po ito.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Okay. So, diretso na po tayo sa ating pananalangin. Tumayo na po tayo. Lord, salamat po sa umaga po ito. Sa katotohanan ng iyong salita na ikaw ang Diyos na tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon. Lord, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang nananalig po sa iyo ng buong puso. Lord, patuloy mo pong gamitin kaming daluyan ng iyong salita upang ipahayag ang iyong salita sa maraming tao para sa kanilang kaligtasan dahil ang nais mo po ay maligtas po ang lahat. Pagpalain mo po kami at ang mga salita mo po dito ay itatimo mo po sa aming puso. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na po kayo maupo. Di ba sa umaga po ito, tinatawagan ko na po yung ating po mga kapatiran para po ating ganapin ang pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po lahat ay magsitayo. Sandali pong ito, tayo po ay nasa panahon ng ating pong pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoon na ang ating mga tatanggapin na tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Jesus at ang inumin ay sumisimbolo sa kanyang dugo na nabuhos doon sa Kalbaryo. Sa ating pong pagtanggap, mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay mayroong pagsisiyasat sa ating sarili upang ang ating tatanggapin ay maging pagpapala sa bawat isa po sa atin. Sa sandali pong ito, kung meron man po tayong mga naaalala, mga pagkukulang, kung meron man mga kasalanan na alam natin na hindi pala iluhingi ng tawad, kung meron man mga pagsuway tayong nagawa, ito po yung panahon upang magkaroon tayo ng ilang minuto na manalangin sa Diyos upang ipanalangin yung ating sarili, ihingi ng tawad ang anumang kasalanan na mayroon po tayo sa sandaling ito.
upang sa ating pagtanggap ng biyaya po ito ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Hinihiling ko po sa bawat isa na magkaroon ng panandaliang pananalangin personal ang bawat isa na manalangin sa Diyos at lumapit, magpalinis at humingi ng tawad sa mga kasalanan ating pong nagawa. Pagkatapos po nito, ihilingin po natin sa ating pong mga kasama po nito ang panalangin pagkatulungan. Sige po, bawat isa ay tumulong sa panalangin personal sa ating pong Diyos. Sige po, ating pong hilingin kay Nanay Johnny na pangunahan po tayo sa panalangin ng kapulungan. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, langit. Sa mga sandali pong ito, Ama, hihingi po kami ng kapatawaran sa anumang kasalanan na mayroon sa aming mga puso. Alam mo po, Panginoon, ang mga kasalanan ito na aming nagawa, mga pagkukulang, malaking kasalanan o maliit man, Panginoon, patawarin mo po kami. Binisin mo po kami ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat po kami na tumanggap ng mga elementong ito na sumisimbolo ng iyong katawan at dugo. Patawad po, Ama, ito po ang aming talangin sa pangalan ng iyong anak po si Jesus. Amen. Sige po, atin pong ipanalangin ang ating mga tatanggapin po ito. Tayo po ay manalangin, Panginoon, sa umaga po ito. Salamat sa iyong mga salita na aming napag-aralan na ikaw, ang Panginoon, ang aming tagapagligtas. At sa sandaling ito, sa aming pag-aalaala, sa iyong hirap at sakit, doon sa iyong pagtubos ng aming mga kasalanan, sa hirap na naranasan mo, upang pagbayaran ang aming mga kasalanan, upang kami ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat at sa sandali pong ito ng aming mga tatanggapin, aming idinadalangin po sa iyo na iyo pong pagpalain na sa aming pagtanggap, muli mo pong saliwain sa aming puso ang iyong mga salita, ang aming pananampalataya na i-remind mo po kami na patuloy na maging masigasig, ibigay ang buong kakayahan, sigasig, sipag at sigla sa paglilingkod, sa pagpapatuloy ng aming patuloy na pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Lord, sa aming pagpagtanggap, pagpalain mo po kami. Sa mga may karamdaman, Panginoon, dumadalangin po ako, ayon po sa iyong biyaya at kabutihan. Loobin mo po, Diyos, na sa sino mang tatanggap na may karamdaman, sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay maranasan ang kagalingan sa umaga po ito. Purihin ang iyo pong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, atin na pong ipamahagi at hawakan niyo lang po muna, sabay-sabay po nating tatanggapin habang inaawit po ang awiting itong tinapay ng buhay.
sinayunan upang ikaw ay mabuhay. Ang ni Kristo na para sa iyo, doon sa Kalbaryo ay pinili. Sige po mga kapatid, itaas po natin ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na naghirap at nagsugatan dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po natin tanggapin. Itaas po natin ang ating mga saro. Ang sarong ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na sa galang tumigis sa bundok ng Kalbaryo sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sabay-sabay po natin tanggapin. Ayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa iyong pagliligtas po sa amin. Salamat sa pag-aalay ng iyong buhay upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat din po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo po sa amin bilang iyong mga anak. Lord, dahil sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, dalangin ko po, patuloy mo pong pagpalain ang aming buhay. Patuloy na sa aming buhay, ikaw ay patuloy po namin maipakilala. Patuloy na magamit mo po ang aming buhay sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Ang iyong kapangyarihan ay aming maranasan. Ang iyong pangunguna. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, paglulhati, pagsambat, pasasalamat sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. 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 Salamat po muli sa ating po na yung mensahe po ngayon. Di ba po, kaya sa mga encouragement, ay kayo panganguna ating sister na Arnie, sabay din po ating po mga handog na hindi ko yung si Sister Susan Luciano. Ang aming buong tithes and offering encouragement ay matatagpuan sa 2 Corinthians 8:2-5. At ganito po ang sinabi, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit ng pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nila pinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili unang sa Panginoon
at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ating pong talatang binasa ay nagpapakita po ng kapangyarihan ng pagkakaloob kahit na po sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Ang mga mananampalataya po sa Macedonia ay may kahandaang magbigay ng higit sa kanilang makakaya na udyok po ng kanilang nag-uumapaw na kagalakan at pagnanais na maglingkod sa bayan ng Panginoon. Kaya po sa umagang ito, magbigay po tayo ng ating kaloob bilang paalaala sa kabutihan at biyaya ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Panalangin po natin mga handog. Lord, maraming pong salamat sa kaloob na ito, Panginoon. Panginoon, napaspasan mo po kayo dito upang magamit po namin, Lord, sa ipagpapalaganap, Lord, ng mga salita. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na nakapagbigay, ganun din po, Panginoon, ang iyong anak na hindi nakapagbigay. Nawa, Panginoon, sa susunod po na aming gawain po, Lord, nagbigay mo ng kakayaan upang makapagkaloob din po sila, Panginoon. Maraming pong salamat naman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Naman po yun naman po 5 piso mula sa puso. Yan po ipatuloy mag-bisig ng Panginoon. Tayo para po sa ating pong closing song, ating pong muling purihin ng Panginoon. For God so loved the world. Hallelujah.
salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Itingo mo po ito sa aming puso. Patuloy na lalong pang magpalago sa aming pananampalataya. Dalangin ko po ang iyong pag-iingat sa aking mga kapatid. Patuloy, Lord, ikaw ang bumabay ang layo sa kanila sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng karamdaman ng iyong proteksyon, ang iyong pagpatnubay, ang iyong pagsama ng kanilang maranasan. Kaya din po, Panginoon, ang iyong pagpapala sa kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho. Pagpalain mo po ang kanilang pinagkakakitaan. Pagpalain mo po ang kanilang mga hanap buhay. Ang mga negosyo, Panginoon, na mayroon po sila. At dalangin ko, Lord, sa kanilang puso ang katapatan ng siyang likhain mo, na maging tapat ang aming mga kapatid sa pagbabalik ng mga biyayang pinagkatiwala mo po sa kanila. Dalangin ko rin, Panginoon, ang pananampalataya ay lalong lumago, lalong lumalim. Bigyan po kami, Lord, ng kauhawan sa iyong mga salita, sa pag-aaral po nito at sa pananalangin, Panginoon, sapagkat ito ay napakahalaga upang ang aming pananampalataya ay mas lalong yumabong at mas lalong lumago. At sa muli isang linggong aming tatahakin ang iyong pangunguna, ang iyong pagsama, ang aming pong hinihiling. Sa pagtaas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya. At kayo na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. And give you peace. And give you peace. And give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make his face shine upon you. And give you peace. And give you peace forever. Okay, may announce lang po ako. Mamaya po ay wala po kami. Kami po ay a-attend ng fellowship ng LAM. Ano po, sa mga officer po ng LAM sa Marikina. Nagpili na po ako doon po sa mga pupunta sa San Isidro. May hahatid ko po kayo pero hindi ko na po kayo masusundo. So ang alis po natin ay alas 2. Dapat andyan na po kayo. Ihahatid ko po kayo mamaya. Pero yung uwi, mag-ano na lang po kayo. Compute na lang. Compute. Alam po. God bless po sa inyo lahat. Hallelujah. To be present, before we go on to the praise God. I understand your cry. Lift my hands and praise the Lord. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and praise the Lord. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and praise the Lord.